Uy, kumusta mga adik? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kaming gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Yun. At kami nga pala ang yung source. Ang pangalan ko ay Raf. Ako si CS. Dito sa podcast na to, nakikisaw-saw lang kami sa mga usap-usapan ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Minsan may mga nagpapadala ng mga liham, nanghingi ng tulong, ang kukulit. Wala naman kami magawa kundi magbigay ng mga Walang kwentang payo. Ang aim namin dun sa segment na yun ay magbigay ng mga walang kwentang payo tulad nga na sinabi namin. Kaya pag nakakatulong kami, mission failed. We failed. Mission failed successfully. Ayun pare, kamusta? Ano mga pinagkabala mo for the last week? Wala. Putang! Gigil. Hindi, meron. Marami naman ako nagawa. Ano ba? Simulan natin sa birthday. Kumatin ako ng birthday party. Ay puta, na same naman. pre. Pero sige. Ano siya? Birthday siya ng kuya ko. Yung panganay namin. Hindi ito yung taga-Riyadh? Hindi, iba pa yan. Pangalawa nga pala yun. Sa pangalan. Sa ano yun? Sa Morong kami pumunta. Ayun. Tapos, yung isa ko namang kuya ang wala. Yung pangalawa. Yung pinuntahan ko nung nakaraan. Nasaan siya? Tinamad na siyang pumunta sa Morong. Taga-saan ba siya? Akala ko the whole time nasa Morong siya. Dumidin. Binangonan yung pangalawa. Ang lapit lang ah. Malayo ba yun? Oh, pero lasing na eh. Nauna na yung ano. Kaya yan. Ayos naman, nakapag-banding kami. Nauna ang alit? Nauna yung inom niya sa bahay. Tapos di na nakaalis. Pero pupuntahin mamaya sa bahay. Sa inyo? Yan? Bibisita siya. Ang gagawin niya? Inom. Matik na. Iinom ng tubig. Parang ganito, pre. Yan. Glug, 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 glug. Sound effects. Stay hydrated. Nakapag-banding naman kami. Tapos nung pauwi kami, di lasing ako. Sa bus kami sumakay. Galing Morong. Papuntang Manila kasi yun. May bus na. Bus, dati wala? Dati wala. Meron naman na dati hanggang crossing galing Tanay. Talaga? May terminal doon ng bus? Pero sa crossing? Hindi ko alam yun. Saan ba? Umiikot lang yata sila. Sa may Juan San Miguel. Umiikot lang, tapos balik ulit ng Tanay. Parang hindi sila nag-aabang ng parang walang ganun. Tapos yun, nakatulog kami sa bus, kami ni Ice. Nung pababa kami. Lumagpas kayo, ganun ba? Hindi nga eh. Buti hindi kami lumagpas. Pero nakakahiya kasi yung conductor, yung mga bababa na baka lumagpas kayo. Sinigaw pa niya, nasa dulo kami. Tulog na tulog kami. Pero salamat. Nakainom kayo, ganun? Ako. Kaya nakakahiya din sa mga kasakay namin. Pero hindi naman nila ako kilala. kaya is lang. Pero madali ka maalala. Oo nga, no? Pangit mo kasi. Yun pa. Ba't ganun yung pangit na Kasi yan. Ano ba? May napanood ako na movie. Yung A Man Called Otto. Sikat sa Netflix kaya okay din naman yung actor. Sino nga ba yung actor, pre? Si Tom Hanks. Gusto mo bang okay lang ba sa'yo ma-spoil? Wala akong pake. Wala. Ayun. Sa mga nakikinig, spoiler alert, namatay siya. Talaga? Talagang dumiretso ka na doon. Walang dahilan. Walang pagkamatay. Walang story. Matay siya. Namatay siya sa dulo. Parang Jesus lang yun. Hindi na binasa yung Bible. Hindi, namatay naman siya sa dulo eh. Sa buhay ulit. Sa yun lang. Ikaw, kumusta? Dami ah. Madami. May isa pa ako napanood pero hindi ko na tinuloy. Kamusta yung pala yung work pala? Work? Na fully adjusted ka na ba? Tanggap mo na ba yung mga type of work na ginagawa or hindi natanggap eh? Parang gamay ka na. Gamay? Medyo nagagamay ko na. Pero may times pa rin na pahirapan talaga eh. Anong challenge? Ano yung challenge sa pagiging FBI agent? Yung schedule. Yung schedule ba? Yung scheduling ng ibang tao. Hindi, ibang tao? Yun yung ginagawa ng schedule yung ibang tao. Ba't di mo pa sabihin kung anong work mo? Naiyak eh. Sige. Poso negro ba? Wala naman nakakahiya sa pagiging pawok. Diba? So, sa bagay. Sex work is work. Is real work. Is real work. Yung mga client mo. Kasi, alam mo yun, wala naman nakakahiya kung yung client mo mga bakla, di ba? Yun talaga yung market mo eh. Oo naman. May i-refer ka ba? Ha? May i-refer ka ba sa akin? May nagkagusto na ba sa'yo bakla? I mean, yung pinurso ka? Hindi pinurso.
Pero alam mo nagkagusto. Vocal naman sila eh. Pag nagkaka-crush ako. Oo nga, no? Oo. Kasi mabenta yung itsura ko sa mga bakla. Hindi ko sinasabi lahat ah. Pangina. Pero ang dami ko nang nakasalubong, ganun. Nakadaupang palad. Alam mong tinitignan kanila, ganun. Tapos sinabi doon ng ate ko, yung best friend niya kasi bakla. Sabi niya malakas daw yung dating ko kasi yung balbas. Yung Borta. Iba yung Borta. Ay, iba ba yun? Ay, yung Borta yung malaki yung katawan. Ayun ba yun? Borta. Pero gusto daw ng mga Bex. Pero, again, hindi ko nilalahat alam kung beauty is in the eyes of the beholder. Ayan. Yan pare. Nag-open mic ako kagabi sa 225 sa Katipunan. Putang ina, endurance test pare. Bakit? Kwento mo naman. Ano ba yun? Habang Notorious open na mic yung 225 kayo? na maingay. Notorious na yun na maingay. Minsan may heckler. Ganon. Tapos, minsan? Anong minsan? Madalas. Hindi kasi kagabi walang heckler pero may table na maingay talaga. Talaga yung tinitas yung endurance mo, di mo marinig yung sarili mo. At least for me, di ko marinig yung sarili ko. Di ko malaman kung gumagana ba yung jokes ko. To the point na ganun. Tapos may time na nagsalita ako, sabi ko, during my set sabi ko, ingay no? Sabi ko. Tapos, yun nasa harapan ko, nag-react, oo nga gumanon siya. Tapos, alam mo yun, parang nakakainis para sa part nila. Kasi nagbayad sila para nandun. Tapos may table na ayaw magbayad. Tapos ayaw din umalis. Tapos nag-iingay pa sila. Parang ganun. Parang sobrang nakakainis na nakakaputang ina. Parang ganun. Hindi ba parang nakakahiya yun na ganun? Na may show tapos hindi ka nagbayad tapos ang ingay. May mga tao talaga entitled pare. Tapos yung lugar din na yun pang mga burgis. Saan lugar ba yun? Katipunan. Katipunan talaga. Alam mo yung paglagpas mo ng Libis, yung street. Okay. Walang mga malalaman mo pang mayaman isang lugar pag walang dumadaan na jeep pare. Kumbaga, sinasadya nyo talagang pumunta doon. Hindi kayo napadaan lang. Hindi yung nakita ko yung sa Katipunan. Napadaan ako nasa jeep pa. Walang ganun doon pare. Talagang kailangan mong kailangan mag-grab ka, mag-angkas ka, may kotse ka. Kaya may yaman yung mga napaka-entitled ng putang ina. Pero ewan kung pwede ko ikwento. Pero wag na. Baka in bad taste para sa ibang comedian. Pero may resident heckler doon na, alam mo yun, sobrang entitled. Pero nakakatuwa ba siya o hindi talaga? Kasi may mga ganong heckler. Lang kasi na akala niya siguro nakakatulong siya. Yung parang ganyan. Pero sa totoo lang na, halimbawa, pag magbabato ka ng joke, bagong joke, hindi mo pagamay. Kumbaga, tinethread mo pa lightly yung pagbitaw mo. Tapos bigla kang heckle. Mawawala ka talaga eh. Hanapin mo kung ano yung next mong sasabihin eh. Yung mga ganong klaseng kabullshitan. Pero kasi unang nag-set si Ron Dolato. Tapos nakikita ko na kung ano yung magiging kapalaran ko. Kasi tayo na nung nagsiset nga si Ron, may pumasok na isang grupo, tapos ang ingay nila. Tapos sabi ko, ito na yung kapalaran ko. Tapos humihinga na ako ng malalim, parang yung nasa isip ko, bago ako sumampa, sabi ko, ihiwalay ko na lang yung set ko sa crowd. Ibig sabihin, hindi ko na papansinin yung reaction ng crowd. Basta masabi ko lang na maayos to. Parang ganun. Wala bang doorman doon? Wala. Pero ang hirap talaga. Yung kumakalas na ako eh. Tapos, ang hirap mag-crowd work kasi ang ingay. Hindi mo sila marinig, ganun. Ay, hirap. Pero umattend na ako katulad mo, umattend na ako ng party. Birthday party. Party ba sa inyo? Hindi naman party. Family, family gathering. Pero umattend ako. In-invite ako nung kauna-unahang kaibigan ko dito sa Manila nung lumuwas kami. Tapos, in-invite niya ako kasi 2 years old ang pagkakaalala ko na yung anak niya, tapos nag-celebrate sila sa Jollibee. Tapos in-invite kami. Ayun, standard na birthday party. Pero nagulat ako kasi naka-attend ka na ba ng birthday party? Sa Jollibee? Anong pinakain sa inyo? Naalala mo? Spaghetti, burger, fries. Yun lang. Ganun. Tana nagulat kami. Bakit? Kasi yung pinakain sa amin, burger steak na may rice. 1-piece chicken na may rice. Yung spaghetti. Chicken.
sundae, mango pie. Yan. Ang dami nun pare. Ano yun? Jolly Full hotdog package. pa. May Jolly hotdog pa. Hindi ko nga naubos, inuwi ko eh. Pero normal ba yan? Yung nag-uwi ng ano? Kunyari, hindi mo naubos yun. So, sa Pinoy yata. I mean, dapat ba? Sa Jollibee? Oo. Siguro. Meron pang nangihingi pag yung, di ba, per ano dun. Bawa yung package mo for 35 bucks. Pag 30 lang yung dumating, sa'yo na lang yung 5. Ganun ba yan? Yung iba. Kinukuha. So, inuwi ko sobrang daming food. Pero sobrang init din eh. Kaya nagmotor ako papunta, ganun. Ano ba naalala ko dun? Ayun, sabi ko, para sa akin, pag tinitignan ko, hindi worth it na ipaselebrate mo sa anak mo yung Jollibee experience ng 1 to at least 4. Kasi hindi nila may enjoy. Hindi nila alam yung gravity or yung big dealness ng ginagawa sa kanya kasi hindi naman niya alam kung ano nangyayari eh. So at least siguro pag 7 years old, may enjoy niya na yung Jollibee party tapos nakasentro talaga sa kanya yung attention. Yan naman gusto ng bata eh. Sila yung star, mga ganun. So hindi mo ma-realize yun. Kunyari mo baby ka lang. Ganun. So inisip ko, parang safe siguro na, or pinaka-ideal na age, 7, 8, 9, mga ganun. Pag mag-Jollibee birthday party. Para so, ma-enjoy ganun, parang para sa magulang. Ganun. Kasi meron akong nababasang ganyan sa travel naman. Bakit daw may mga nagta-travel kasama yung anak? 2 years old, 3 years old, magta-travel abroad, ganyan. Ay, hindi pa naman nila may enjoy, parang ganun. Anong sinasabi? Hindi ko na rin Pero sana hindi mo na shinare. Sana pinigilan mo na lang yung sarili mo. Parang quality time na rin siguro ng Wala ka palang sasabihin. Kinuha mo na lang yan. Quality time sa magulang, yung isang point nila. Ayun eh. Mas parang yun yung mas okay. Ipaalaga mo na lang. Pero kasi di ba pag bagong magulang ka, palagi mo iniisip yung, especially sa mga mananay, palagi nilang iniisip yung anak nila. So kahit nasa malayo sila, parang hindi nila fully immerse, fully enjoy yung experience kasi iniisip, maya nanghihingi sila ng update kung ano nangyari dun sa bata. Ganun. Kaya dapat talaga wag ka na mag-anak. Ano mo yun? Or na-experience mo na yung mga yan, nakapag-travel ka na abroad bago ka mag-settle kasi ibang-iba na yung reality mo siguro pag may anak ka. Hindi pala siguro. Magiging ibang-iba na yung reality mo. Hindi mo makikwento yun eh, no? Uy, nung 2 years old ako, punta kaming Australia, gano'n. Nung 2 years old ako, punta kaming Thailand, sarap na. Juts dun. Hindi mo masasabi yun pag 2 years old ka. At least 7, yun. Pag 7 years old ka, tapos nasa Thailand ka. Tapos sarap ng dun lagkitan. Tubig. Tapos makikwento mo na sa mga kalaro mo. May makikwento ka na after summer. Yung pagbalik mo sa school. Ayun. Tapos, lastly, ayun, kaya ako nasabi yung Thailand kasi magta-Thailand kami. Pero pag di namin pinag-usapan sa next episode, ibig sabihin nun na-offload ako, pare. Nakakatakot, no? Nakakatakot kasi ang dami mong narinig na kwento. Tapos ako, freelancer ako, pare. Wala akong COE. Tapos pag sumasahod ako, pare, sa GCash. Pwede naman yatang ipakita yun. Yun nga yung balak ko. Pwede ka mag-request sa GCash ng naman transaction. Tapos nakikita naman dun na may pumapasok talagang pera. Pero alam mo yun, wala akong maipakitang ITR, ganun. Kasi hindi ko naman inaasikaso. Dapat inaasikaso ko nun, parang hindi ako natatakot. Pero, ayun, pag di namin pinag-usapan sa next episode, matuto ka naman makiramdam. Pero may ibang ganyan mga freelancer na nakakalusot naman. Hindi naman nakakalusot, pero hindi sobrang higpit. Ang madalas daw na-offload yung mga solo tas babae. Para sa mga hindi pala nakakalam yung offload, yung halimbawa may ticket ka na, kompleto ka na lahat, passport, everything, tapos hindi ka papadaanin or hindi ka papatuloyin sa tawag doon, immigration. Kasi i-deem ka nila as anong tawag sa ganun? Sa human trafficking ba? Sa mag-ganun. Sabi naman ni Ali, wala naman dapat ikatakot kung kung magbabakasyon ka lang naman talaga dun. Tapos magiging truthful ka naman sa mga isasagot mo. Halimbawa, ako, pwede ko naman ipakita na, ayun, magbabakasyon kami ng girlfriend ko. Tapos, kasi itong, alam mo yung last akong nakalabas ng bansa, 2006 pa. Ang tagal, lagpas, magta 20 years na rin. Ganun nakatagal. Nakakatakot din. Tapos, bago yung passport ko, walang tatak. Dapat pre-pandemic, ang dami na namin nakalinya dati na travel. Hong Kong, Taiwan. Tapos,
pandemic happened. Nag-pandemic. Hindi na natuloy. So, ito pa lang yung nakabili kami ng ticket. Tapos, ba't mo nga ba senior yun? Kasi mag-open mic ako sa Thailand. Ito pala, bumamba ka na sa tubig, wag lang sa stage. Marami ka na nalalaman, bata. So, yun, try ko nga mag-open mic kung kaya ng schedule or di pagod or di tinamad. Pero alam mo yun, kailangan ko ipilitin na pumunta eh. Kasi, andun na ako eh. Meron ka bang sa itinerary, yung for open mic talaga tong oras na to, ganyan? Hindi, pero sinabi ko kay Ali, kasi may nakita ko doon na open mic night ng Tuesday. Tapos sabi niya, pwede natin sadyain. Sabi, yun. So, karamihan natin ng mga nag-open mic doon, mga expats. Mga ganun. So, ano expats? Yung mga... Yung... dating sundalo? Hindi. Kumbaga nakatira na sa ibang bansa, American. Tapos nakatira dito sa Philippines sa kanila expats. Hindi ko naman meaning nun. Pero, yun yung tawag eh. Ano nga ba yung sasabihin ko? Ayun, open mic. So, nasabi ko na expat, so ibig sabihin mga English speaking or majority ng mga doon English speaking. Kaya tinatranslate ko yung mga jokes ko in English. Pero hindi nagtatranslate, lost in translation yung mga ibang jokes ko. Halimbawa, yung may joke ako tungkol sa biglaan lang. Diba, ano yan? Sobrang Filipino ng term na yung biglaan lang. Sa Pinay kasi. Pero hindi mo alam kung paano nila sense. I'm sure meron din mga dahilan or way of saying yung biglaan lang sa abroad. Pero pag sinabi kong, kasi ang ginawa ko, kinapi ko yung mga jokes ko tapos nilagay ko sa ChatGPT. Tapos pinatranslate ko. Tapos okay din, ang bilis, ang ganda ng pag-translate, pero literal yung pagka-translate dun sa iba. Parang yung biglaan, all of a sudden. Parang ganun. Paano mo sasabihin yun? Sorry bro, all of a sudden. Parang ganun. Yun sa joke. So, kailangan ko i-rewrite. Siguro yung biglaan, di ko gagawin yun. Tapos, gagawa ko yung intro ko na joke, siguro dapat, para sa mga Thailand. Para sa mga Thai people talaga. Ayun, again, pag di namin pinag-usapan, na-offload ako. Pero, nakakainis yung mga offload na yun. Kasi, okay na lahat eh. Tapos, hindi naman nila pinapalitan. Nakakainis nga lang na may hurdles na ganyan. Kasi, kailangan mo pang isipin. May kilala ka ba na offload na? Wala pa naman. Pero sa Ikaw pa lang. Baka magkakaroon pa lang. wala naman. Nababasa ko lang. Kasi madalas nga yun. Sorry. Kung nasa corporate ako, wala akong iniisip yun. Alam mo yun. Kasi may ID ka. Pero feeling ko pag kunwari, kasi meron pa kami nakalinya na isa pa. So sabi ko, pag nakikita na nila na may tatak yung passport mo, tapos palagi ka nagta-travel, siguro magiging malaking indication na yun, babalik to. Ganun. Feeling ko naman, kasi kaya ko na ipakita na may work talaga ako, pwede ko ipakita yung WhatsApp ko, na nag-chat talaga kami ng may-ari, or yung, may-ari ng agency na pinag-editan ko. At saka may work yung kasama mo, si Ali. Yun. Baka yun, maganda rin yun na. Yung mga yung messages namin. Pero pag tinitignan ko, or pinag-uusapan din namin, paano pag tinignan yung messages natin? Napaka-dry natin mag-chat. Pag araw-araw, yung chat ko lang sa kanya, alis na mi. So, walang, tas mga link, mga memes, ganun. O baka pero baka magandang factor din yun na may trabaho yung kasama mo. Siguro iniisip din nila sa mga freelancers kasi pwede ka mag-work kahit saan sa ibang bansa. Diba? Pero kung may kasama ka naman siguro, baka i-consider nila. So, mahalaga na mauuna. Ganda. Ikaw yung tumapos. Tawag dito. So, mahalaga na mauuna si Ali sa pila. Para sasabihin. Hindi naman siguro. Siya yung kasama ko yung unang, yung girlfriend ko nauna sa akin. Kasi sasabihin kung kesa sabihin ko, ayun siya, nakaupo, nakatayo. So, dapat mauuna siya. Or sabay kayo. Ayun, siya yung nauna. Girlfriend ko yun. May mga ganun. Walang trabaho yung lalaki, tapos yung babae may trabaho. Pinapayagan naman. Kahit walang ipakita. Hindi ka kilala kang ganyan? Dun sa group, may nag-post na ganun. Group lang? Namin sa Facebook. Yung kuya mo ba, legit na pumunta ng Middle East o yung ginagawa ng karamihan yung route na mas madali. Punta mo na doon, hanap work, tapos saka na lang asikasuhin. Kasi yun yung hindi. Yun yung talaga siya. Ayaw niya. Lumabas siyang OFW. Ayaw niya ng ganun. Gusto niya pag lalabas siya, malinis. Kasi mahirap pag nahuli ka, ano mo ginagawa sa ganun?
Kukulong. Kinakantot. Ayun, wala naman siya kinakwento na natira siya sa beto. Alam ko ipapasok yung cactus sa foot mo. Parang ganun. Ayun, wala pa naman siya nakikwentang ganun, kaya malinis. Safe. Safe. Pas pala yan. Pare. Parang nakwento ko kasi sa kanya dati yung ganun. Meron mga nagpupuntang Dubai, tapos tourist, di ba? Tourist visa muna. Tapos doon nahahanap ng work. Pag nagkaroon ng work. Yung palaging story na naririnig ko. Yung mga success story. Pumunta ako dito sa Middle East as a tourist. Pero sinasabi niya sobrang dali lang talaga maghanap ng work. Especially sa Dubai. Kaya yun yung tinitake na route ng karamihan ng mga tao. Kasi mas, let's face it, mas mura. Mas mabilis. Kasi marami kang asikasuhin pag dadalan ka pa dun sa Department of, yun nga sa tapat ng galeriya. POEA. POEA. Anong meaning nun? Philippine. Opera. Execution. Animal. Binago na. Philippine Opera Execution Animal. Philippine Opera Execution Animal. Walang sense pero nakakatawa no? Parang Animal Cruelty. Department of Animal Cruelty. Ay, pare. Ayun pare. May kilala ka bang tanong lang. May kilala ka nag-Dubai na? Ganun. Someone I used to know. Or someone I used to be friends with. Oo nga, ganun kailan din mo masasabi, bago tayo pumunta tayo dun, kailan mo masasabi na we used to be friends? Kailan mo gagamitin yan? Kapag siguro, nagkita kayo ulit tapos hindi na tulad ng dati. Para kayong strangers na ulit. Okay. So, malungkot ba yun? Or, ganun talaga Kasi, marami akong ganun, actually. Halimbawa, yung kwento ko, meron akong ka-close dati. Sa, bago sa HGS. May ka-close ako dati, tapos naghihintayan kami pag, yosi break, ganun, lunch. Gintayan talaga kami. Kunyari, tapos na siya sa call niya. Tapos, may call pa ako. Magti-take siya ng isa pang call para sabay kami. Parang ganun kami ka-close. Tapos, nag-awol ako dun sa BPO na yan. So, hindi na kami nagkita. Tapos, after some years, let's say mga 3 years, 4 years, gano'n. Nakagkasabay kami sa jeep, tapos nagkatingin na kami, tapos di kami nagpansinan. Parang siguro nangingila, siya ba to? Kasi long hair na rin pala ako nun. So baka hindi niya. Pero dati hindi. So siguro iniisip niya. Pero eto malupit. Yung pinapasukan niya ng work, hindi inabsorb binili ng kumpanya na win-work. So na-absorb sila dun sa amin. Tapos nalipat sila dun. Tapos doon na kami nagpansinan. Diba? Pero hindi kami hindi kami nagchat-chat. 'Di ba sa mga corpo may mga chat na para sa work lang, ganun. Yung MS Teams. Malungkot ba 'yun? Ako pala yung nagbalik. Ayun yun. Malungkot ba 'yan? Yung feel ko doon, hindi ako nanghihinayang kasi life happens. Dati siguro nalulungkot ako pero nung nalaman ko yung proximity na close lang kayo kasi kayo yung magkasama by proximity ganun. Pero meron ka namang core friends talaga. Kaya doon ko na lang din na-realize na hindi ko kailangan ng new friends. Parang all set na ako sa friends. Yung mga naka-close mo, close kayo kasi magkasama kayo. Nasa close quarters kayo. Yun nga, proximity. Kung malungkot ba? Dati pero ngayon, gets ko na. Halimbawa sa comedy. Masaya ako. Kasi ito yung social life ko ngayon. Tayo na nasa the whole day palagi lang ako nasa bahay. Ganun. So, ang nilook forward ko rin yung open mics kasi yun lang yung closest ko for social interaction. Pero sabihin natin na tumigil ako sa pagko-comedy ganun. Tapos di ko na sila makikita. Napaka-komportable na akong okay lang. Okay na hindi makipag-bonding sa kanila if ever kasi alam mo yun, si Mikey ate nagsabi nun na i-treat yung mga comedians as colleagues. Tapos may nag-switch na light bulb sa akin na, shit, nga, magkaka-work kami. Hindi namin kailangan maging friends. Siguro magkakaroon ka ng friends along the way, ganun. Meron kasi mga comedian na, alam mong close mo talaga. Halimbawa si Marvin, ganun. Sila Russell. May friend, sila, close circle sila sa comedy. Pero halimbawa si Marvin na lang kasi siya naman talaga yung pinaka-magaan yung loob ko. Parang ganun. So feeling ko, posible pa rin kami magkita yung ganun. Pero, pwede ko siyang i-treat
din or lahat ng comedian na colleague. Tapos walang pressure na makipag-friends. Pwede kayo maging civil sa isa't isa, ganun. Pero ganun talaga eh. Kasi sabi mo, si Marvin okay lang mawala sa buhay mo. Ganun. Oo. Actually, kahit ngayon na eh. Galing ni Marvin. Grabe, nakakabilib si Marvin. Iba yung ano niya eh. Iba yung stage presence niya, ganun. Tapos meron siyang may ego siya na gusto ko. Kasi hindi naman siya nagyayabang na ang pinakamagaling. Pero sa akin, nagyayabang siya. Ano? Nagyayabang siya? I mean, hindi siya, di ba tahimik lang palagi si Marvin? Hindi naman niya pinagkakalat na, uy, nag-kill ako. Pero sa akin, nagyayabang siya. Yabang mo pala, Marvin. Tang ina, pre. So, yan. Ano ba yung tanong ko kanina? Kalimot. Yung may kilala ka ba na nag-Dubai? Tapos, yung kaklase ko ng high school, nag-Dubai. Ganun ang ginawa? Ganun yung kuya niya actually nauna, punta silang Dubai, ganun, hanap work. Tapos, pag nakahanap ng work, stay. Pag hindi, uwi. Ganun. May ano pa yun, di ba? Yung exit pa sa Oman habang ng visa. Naghihintay ng visa. Working visa ata. Ayun, ganun. Pero pag hindi nakahanap, uuwi na. Hindi ka na mag-exit. Hindi ko ma-gets. Ano ba? Ano ba, di ba naka-tourist ka? Tapos nakahanap ka ng work. Tapos yung visa mo mag-expire na. Exit ka ng Oman. Doon ka muna. Hanggang mag-renew yung visa mo ng working. Bago ka bumalik sa Dubai. Sa Oman? Hindi. Hintay mo magkaroon ng maging effective yung working visa mo sa Dubai para makabalik ka. Yung employer mo ba yung mag-asikaso? Yata, parang ganun. Talaga? Hindi okay dun. Kasi kailangan may kakilala ka palang tawag dito sa Oman. Hindi ko sure kung paano sila nakakahanap ng o baka talamak na rin. Talamak talaga. Siguro service, common. Service din na pino-provide yun ng mga taga. Oo, common na siguro. Kasi punta ka dito, paki-transfer na lang sa yung 1,000 riyad. Parang ganun siguro, no? Ganun din sa Singapore, alam ko eh. Halimbawa, exit din? Exit sa Malaysia kasi mabilisan lang. Hindi magsistay, pero halimbawa pag pwede ka lang dito 1 taon, kaya dapat lumabas ka. Tapos quick exit lang nila yung Malaysia kasi andun lang naman. Malaysia, balik din Singapore. Tapos okay na ulit. Siguro parang ganun. Another 1 year. Mag-refresh ng visa. Nag-F5. Ayun yan. Marami din sa Macau naman. Ayun, may kakilala ko sa Macau naman. Matagal siya doon, tas wala nahanap na trabaho, umuwi. 3 months yata. Yun ang sayang. Sayang kasi, hopeful ka na magkaka-work. Kasi, yung pag-abroad para sa akin, desperate measure na yan. Kasi, mas gastos pa. Tapos di ka makakahanap ng work, nag-invest ka. Tapos pag pumunta ka dun, di ka magkaka-work. Tsaka yung pagpili ng pagiging OFW, hindi naman talaga masaya dun eh. Tingin lang sa'yo ng mga tao, mga milyonaryo kasi sabihin natin dollars or iba yung currency na natatanggap mo kaya mas malaki nga naman. Pero meron yung mga Filipino or OFW na ang kinikita nila abroad, 30,000-40,000, tapos malaki na sa kanila yun. Kumbaga, malaki na enough para sa kanila na indahin yung lungkot abroad. Kasi malungkot sa abroad eh. Alam mo yun, yung mga magulang na pinipilit nila yung mga anak nila na mag-abroad ka kaya. Hindi ba nila inisip na malungkot sa abroad? Ganun. Homesick pa lang yun. Kaya dapat kung mag-OFW ka, decision mo yun, hindi decision ng ibang tao. Kasi malaking adjustment yun para sa'yo. Masaya, adventure, ganun. Pero nothing feels like home, pare. Tsaka merong mga OFW na napapanood ko din, ang sahod nila, 25,000, ganun. Parang pwede mo siyang kitain sa Pilipinas. But not really. Kasi kung wala kang, halimbawa, wala kang degree, ganun, hindi ka na makakakuha ng work. Talaga. Kasi hindi naman mahalaga kung ano yung course eh. Ang labanan dito, or the way I look at it, yung labanan dito, kung sino yung may diploma. Basta meron. Hindi mahalaga kung ano. Yeah. So, para makahanap ka ng, at least sa BPO, ganun, hinahanapan ka ng ganun ng diploma. Or halimbawa sa Jollibee, or sa McDo, hindi ka pwede maging manager kung hindi ka, tawag dito? Graduate? Hindi ka graduate. Talaga? Hindi sa Jollibee pala. Sa Jollibee yun. Or baka nagbago na ngayon. Hindi ako sigurado actually. Pero at that time, dati kasi, sa McDo, may ladder din. Halimbawa, crew chief. Tapos pwede ka na mag-apply bilang manager. Pero ang dami mong pagdadaan ng mga pagsubok bago ka maging manager pag wala kang diploma.
Tulad na. As opposed sa, pag may diploma ka, fast lane ka na. Pwede ka na mag-apply agad. Bakit pag wala? Anong alam mo na? Kaya, pag wala kang diploma, kailangan maging crew muna. Pero pag may diploma ka, hindi mo na kailangan mag-crew. Mag-apply ka lang. Manager. Okay. Tapos may work ka na agad. Ganun. So, yun yung difference. Yung hurdles na kailangan mo daanan para maging manager. Tapos meron pa yung sa OFW na. Kasi, alam na natin kung gaano kahirap ang buhay ng mga OFW dahil sa social media. Kasi nung araw, di ba pag umuwi yung mga galing Saudi, ganyan, ang sumusundo sa kanila isang jeep. Talaga? Oo, yung nangyari iba. na ba sa inyo yan? Yung mga... Sa kuya mo? Sinalubong yung sa Naiya? Hindi. Sila lang sumusundo. Parang, pero dati kasi, yung mga dati, tapos magpo-post. Pag uwi ng mga nasa abroad, ang daming pasalubong. Parang naging common, ano man tawag sa ganun? Naging norm na kapag galing kang abroad, kailangan may pasalubong. Big time ka pag umuwi ka. Ganun. Mayaman ka pag ganun. Pero nagkaroon ng social media, parang naipakita nila yung reality na hindi ganito sa abroad. Daming nagpo-post na ganun. Na yung kinikita ko sapat lang din para sa pamilya ko. Hindi ko na obligasyon. Sa sahod pa. Ayun nga, sabi mo 25,000, sapat na dahilan na yun sa kanila para mag-work abroad na ako, pag tinitignan ko, kaya kong kitain yan dito, pero privilege nga ako kasi. Tama. Kasi, ayun na, may diploma ako. Pero di ko naman ginagamit yung diploma ko ngayon eh. Pero sige, magsistay lang ako dun sa point ko. Na nakakalungkot din isipin para sa ibang tao na sapat na sa kanila yung 25,000 para lumayo sa pamilya nila. Ako hindi eh. Parang feeling ko, at least 80,000 to 100 para para pumayag ako na doon na mag-abroad. Pero, doon na mag-abroad. Para mag-abroad, para mag-work abroad. Ikaw ba magkano yung sa tingin mong threshold mo para, 100 siguro. Di ba? Oo. Yung 6 digits man lang, parang gano'n na pag kinonvert sa peso, 6 digits. Gano'n. Sapat na yun kasi makakapag-ipon ka talaga eh. Tapos pwede kang mag-start ng business. Yun yung sinasabi, no? Yun yung end goal palagi ng mga OFW. Mag-ipon ng sapat para makapag-start ng business. Pero, hindi rin. Hindi doesn't work out. Yun, hindi. Pag kasi, pag sinampal ka ng katotohanan, ang hirap mag-business. Most of the time, ka lang, break-even ka lang sa kita, ganun. Pero ang sarap lang sabihin na entrepreneur ka eh, pero hindi talaga masaya. Alam mo yun? May pagod at ano yun. Wala naman kasi madaling work eh, sa totoo lang. Tapos, ano pa ba? Yung tungkol sa service crew. Ano yun? Yung kailangan graduate ka, ganyan. Yung kasi yung pag-uusapan natin eh. Sa newsfeed. sa ating, timbre mo. Hindi natin alam. Pare, timbre mo na. Ang cheesy ang putang. Ayun, may nababash kasi na... Nababash? Company, binabash. Si Potato Corner. Talaga? Kasi merong hiring sila ng service crew. Tapos ito yung qualifications. Alam ko, hindi mo pa ito nakikita kasi. Ito yung qualifications. Hindi ko nga binabasa yung mga sinasend mo sa aking screenshot. Kasi gusto ko yung pleasantly surprised. Sige. Ito, 18 to 30 years old. At least high school graduate. Knowledgeable to basic mathematical computations. Checks out? Parang. So far, okay. Diba? Preferably female. Have a good visual impact and pleasing personality. Weight must be proportionate to height. Have clear complexion, eyesight, and good set of teeth. Know how to communicate in Filipino and English. Definitely love dealing with all types of people. Customer service. So yung mga qualifications na yun, bakit tingin mo na it checks out lahat para sa akin maliban doon sa sa BMI yung proportional kasi ako sobrang kung yan ang batayan pasok ako diyan eh yung yung weight lang yung proportional kasi 'di ba halimbawa ako 5'2" ako ang ideal sa akin 55 kilos nakita mo naman kung gaano ako kabigat kanina nung nag-weighing scale tayo 'di ba so sobrang overweight ako parang hindi makukuha lang lahat yung work na yan kung magiging strict sila sa part na weight. Pero wala akong nakikita mali. Actually, ewan ko, mali ba ako? Ano ba mga sinasabi ng ating mga netizens? Parang sa akin, hindi mo ba mapaperform yung duty mo bilang service crew kung wala ka nun? Kung hindi maganda ang ngipin mo, kung hindi clear yung complexion mo. I mean, hindi naman sinabi yung yung specifics. Kailangan full set of teeth ka.
Ano ba? Teeth. Plural. Pero, ayun nga, parang kung wala ba yun, parang yun yung napasok ko lang din kasi yung pinag-uusapan natin sa abroad, diba? Ang daling maghanap ng trabaho kasi walang ganong karaming tawag dito, qualifications. Pero pagdating sa Pinas, kaya yun, nababash si Potato Corner. Hindi ko talaga So, tingin mo okay lang yun? Yun lang. Kasi, pwede pakiulit yung mga qualification. Sige, 18 to 30. 18 to 30, okay lang, diba? Okay lang. At least high school graduate. Okay lang. Knowledgeable to basic mathematical computations. Oo, kasi magsusuklay ka eh. Preferably female. Company nila yun eh. So, kasi sa totoo lang, kahit naman sa McDo, mas hinaharap nila yung mga babae. Kasi nagme-makeup, lalaki naman, di nagme-makeup. Yung, sige, tuloy mo. Have a good visual impact and pleasing personality. Visual impact, no? So, pag pangit ba yung crew, hindi ka bibili? Ikaw, pag pangit yung crew, sabihin natin, hindi naman pangit pero hindi siya kaaya-aya, ganyan. Kunyari ikaw yung crew. Okay. Bakit may personal? Ulit ako. Sige ako. Tao ng lawan, sorry. Pabili po ng terabyte na fries. Ilan? Ay, wag na pala. Pangit pa. Diba? Ikaw, ganun gagawin mo, halimbawa. Hindi. Hindi pala big deal sa akin yan. Kasi yun talaga yung mga crush ko yung mga pangit. Pero sige, para maging seryoso ng konti. Hindi big deal pala yung visual impact. Pero alam mo yun, kung tatlo yung mata mo, parang ang hirap bumili pag ganun eh. Saka titingin sa mga mata niya. Sa third eye. Sa third eye. Pero ayun, sige. Ano na nga eh, pag tinitingnan mo, winner feeling nila, they did a great job sa wording, visual impact. Putang ina, sino makakagets nun? Pleasing visual impact. Parang parang ginawa na nila lahat ng, siguro, I'm sure, brainstorm na nila, paano natin sasabihin ng corporate way yung sana maganda. Parang ganun. So, ginawa na nila ng part na visual, pleasing personality, visual impact, ganun. Kasi pag sinabi, must be beautiful, ganun, di ba? Parang, pangit pakinggan. Beauty is in the eyes of the beholder. Parang ganun. Oo nga. So, pag pleasing, siya, common, dapat may common agreement na pleasing to. Pag beautiful, hindi na. Yung kumbaga, pag yung norm sa atin na magandahan, bawa. Ano ba maganda sa'yo? Ay, hindi na lang. In general, maganda yung mga babae na pag tinitignan mo yung Miss Universe, di ba? Maliit yung muka, matakas yung ilong. Yun yung at least sa beauty contest, yun yung nakikita mong pattern. Na ayun ang definition nila ng maganda doon. Ba't kaya ganun sa Pinas? Kasi yung tanong ko din hindi lang sa Philippines yun. Pero sa ibang bansa, basta mag-hiring kami, ganyan. Oo, nagigets ko yung sa part ng, halimbawa sa Middle East. Kasi pinipili nila yung mga Filipina kasi in a way magaling sila or conversational sila sa English. Kaya hindi siguro mahalaga yung itsura basta makakapagsalita ka ng nakakapagbenta ka, ganun. Or yung mga ganun. Alam mo yun? Siguro mataas yung standards nila. Hindi ko talaga mag-gets eh. Pero hindi ko mag-gets yung outrage. Yun na lang. Hindi lahat ng nire-require nila. Kailangan mo ma-hit ba lahat yan? Kailangan nasa iyo lahat yan? Yun yung qualifications eh. So, dapat matitik mo lahat ng box. Okay. Parang may mga nag-comment. Dapat Miss Universe. Pang Miss Universe ata itong Hindi naman kasi nila. Tawag dito. Hindi ko naman dinedepensahan na. Pero nagre-react lang din ako dyan sa information na binibigay mo. Na hindi mo naman kailangan talaga. Ano yung point ko? Ano yung huli ko sinasabi? Ba't hindi ako nag-agree na sa outrage? Kasi policy nila. Tsaka tawag dito. I'm sure hindi naman nila tinitingnan lahat yun eh. Pero yun lang. Ayun, hindi naman nila specify kung ano yung visual impact. Di ba? Hindi naman nila sinabi na dapat matangos yung ilong mo. Dapat full set of teeth. Dapat walang bulok. Gano'n. Sinabi lang overall pleasing personality. Gano'n. Pwede mo pa rin i-try. Pero kasi, ayun na naman yung impact na naman ng social media na nininitpick ng mga tao per word, tapos binibigyan nila ng interpretation nila. Honestly, wala akong nakikitang mali. Kaso, yun lang, binigyan mo kasi ng voice yung mga tao na sobrang careful na ng mga tao. So, what could have done differently?
Halimbawa, ganyan. Tatanggalin na yung itsura. Yun yung feeling ko pinaka malakas yung impact sa mga tao. BMI. Ayun din. Uy, putang ina. Kailangan, Tapos, high school graduate. High school graduate, parang para sa akin, pag tinitignan ko. Okay naman. Yun yung bare minimum mo para makaland man lang ng service job. Ito, parang na-compare nila dun. Alam mo yung Aling Nena ba yun? Lola Nena pala. Lola Nena. Yung donut na may asukal? Oh, yun. Ito ang criteria and qualifications naman nila. Kaya merong nag-compare sa criteria and qualifications. Age, it doesn't define you. Education. I'm sure nabasa na nila yung sa Potato Corner bago nila nilabas yun. Hindi pa daw. Parang, matagal. May yun sa comment Hindi ko lang. Hindi mo nag-research. Pero yun, sabi na, criteria and qualifications. Age, it doesn't define you. Education, passion for food and people is our priority. Math skills, mukha nga nabasa nila. We'll teach you what you need to know. Gender, all are welcome. Appearance, your warmth and authenticity shine the brightest. Communication, respect and kindness are our languages. Love for people, absolutely essential. Yung parang nagkaroon na ng comparison na, kasi sobrang tagal na rin na merong mga work na sa akin dito sa Pilipinas na hindi na kailangan ng ibang qualifications. Totoo. Pero gusto pa rin lalo sa malaking kumpanya. Yung sa mga malls, diba? Magiging kahera ka lang, putang kailangan college graduate. Yun, putang ina. Tayo nag-aaway-away pa kayo, pare-pareho naman minimum yung mga yun. Alam mo yun? Saka, as magbabagger ka, pero hindi worth it yung stress, yung pagod. At least, again, speaking from a place of privilege. Kasi, na-try ko na mag-customer service. Ayoko at all. Sabi nga, mahalaga na masubukan mo yung mga work na yan para malaman mo kung ano yung gusto mo sa ayaw mo. Yung mga ganun. At magandang rin yan, training ground para sa akin. Hindi ako nakaranas ng service crew, pero tingin ko kung talaga? Oo. Tingin ko kung naging service crew ang work ko nung una, hindi ako ganito katamad. Mabilis akong kumilos. Hindi rin, tamad. Nag-service crew na ako, nag-customer service na ako sa BPO. Tamad pa rin ako. Talaga. Wala magbabago. Or mas ma-appreciate ko yung mga trabaho ko siguro. Oo. Yun nga, tulad nga sabi ko, mahalaga na malaman mo. Masubukan mo para alam mo kung ano yung iiwasan mo. Kasi ngayon, di ko makita yung sarili ko na magka-customer service. Halimbawa, yun, nakalimutan ko ikwento pala. Bumisita ako sa mama ko sa bahay nila nung Sunday. Nakipag-bonding lang. Tapos, bumili ang pasalubong sa Jayco. Tapos nakatayo ako doon sa, alam ko, hindi ko alam, pero parang naalala ko, di ba, pupunta ka mo, pipila ka muna sa mga donut, tapos pipili ka, saka pupunta sa counter. Hindi ako sure. Tapos wala rin pila, walang pumapansin sa akin doon sa mga donut, dumiretso ako sa counter. Tapos sabi ko, isa lang naman nakapila, sige, punta na ako. Tapos pagpunta ko doon, Sir, drinks lang po ba? Gumanon siya. Tapos, sabi ko, hindi, donut. Sabi ko, 1 dozen. Gumanon ako. Tapos sabi niya, balik na lang po kayo doon. Sabi ko, bakit walang pumapansin sa akin doon? Gumanon ako. Parang napaka pointless na papabalikin mo ako doon. Nandito na ako sa harap mo. Parang ganon. Ba't ka pinabalik? Kasi yun yung way nila. Sabi ko, ba't walang pumapansin sa akin dito? Tapos sabi niya, sige sir, ako na lang sa'yo. So, yun na, pinili ko na. Tapos, alam mo yun, yung nasa isip ko nun, actually, na-guilty ako. Nag-sorry ako. Sabi ko, sorry sa attitude mo na lang bago ako umalis. Tapos umalis na ako. Hindi ako ganun palagi. Gusto ko lang sabihin. Sinabi niya sa'yo, mukha mo. Hindi, okay lang, sir. Pero yun sa isip-isip, tang ina mo. Mukha mo. Kasi nung nagkukrew ako, tang ina, sumama yung loob ko. Ay, sumama yung ugali ko nung nagkukrew ako eh. Kasi minumura mo sila sa isip mo eh. Tang ina mo, bobo, gumaganon. Yung ako, at least ako, kasi yung character, personality ko at the time, ganun. Pero, yung siguro yung point na gusto kong sabihin, ang hirap mag-deal sa harap ng mga customer. Yung mga ganun. Lalo pag entitled sila, no? Lahat. Sobrang na-guilty, nag-sorry. Sorry sa attitude. Sabi mo. Sorry, pre. Biglaan. Tama, no? Kaya ang hirap din. Tapos, pinapataas pa nila yung expectation sa'yo bilang. Yung, alam ko kaya nasabi mo yan kasi ang daming work na hindi mo kailangan ng diploma para mabigay yung yung service mo. Ayun nga. Tapos natuturuan ka naman. Yan.
Tsaka wala namang madaling trabaho. Sa totoo lang. Lahat natututunan. Lahat ng work ko natutunan ko as I go along the way. Parang ganun. Yes. Ay, alam ko na ang dapat qualification ng potato corner. Dapat marunong ka magtimbang ng fries gamit lang yung kamay mo. Nakakita ka na ba ng ganun? Nakita ka na ba ng ganun sa potato corner? Alin? Sasalukin lang nila yung fries, ilalagay dun sa Tapos hindi na nila titimbangin. Tatansyahan. Tansyahan. Ganun naman sa McDo eh. May may recommended, hindi recommended eh. Merong, nakalimutan standard. ko na standard, yun yung term nila. Standard weight ng, halimbawa, regular fries, medium fries. Pero nung pag nagpa-fry person ako nun, ginagano ko, lalagay ko lang. Okay. Okay. Basta mapuno lang ganun. Kasi kung maraming tao, titimbangin mo pa isa. Puta, may isang. Tanggal ako na isang fries. Parang ganun. Kinakain mo yun. Ay, sobra. Bawal yun. Pero yung, alam mo yun, isa pa yung sinasabi ng mga tao, hindi nila alam kung paano napipigilan ng mga fry person na hindi kumain habang nagpa-fries. At sa mga fast food, halimbawa sa McDo, ganun. Pero pag nandun ka, work mode ka hindi mo iniisip yung mga bagay na yun. Daming tao, haba ng pila, magpa-fries ka. Kasi madedelay pag walang fries, hindi mo mapaalis agad yung tao pag walang. So, focus ka na talaga sa work. Ganun. Alam nyo na. Try nyo kasi. Tayo na yung Lola Nena Ay, Lola Nena ba? Lola Nena. Lola Nena. Halata na nabasa nila yan. Tapos, kailangan natin kailangan natin ng positive PR. Gagawa tayo. Tapos, lahat ng hindi nagustuhan ng mga tao dun sa post ng potato corner. Babaguhin natin. Ang galing ng Lola Nena. Basta para sa akin, sana magkaroon ng... Pero ngayon nagbabago na sa Jollibee, tumatanggap na sila ng senior. Talaga? Oo. Alam ko may mga ganun na. Unti-unti nang nababago, which is maganda naman. Maganda. Gusto ko yung mga PWD as in yung mga may Down syndrome ganun. Parang natutuwa ako pag nakakita ko ng mga may Down syndrome na nagwo-work ng parking, ganun, nagpapa-atras. Parang astig din. Anyway. Astigan ako. Sa bench meron deaf and mute siya, nag-a-assist. Tapos na-search ko yung na-google ko yung thank you. Ayun. Nakakatawa. Thank you, ganun. Ganun yata, thank you. Yung thank you, ganun eh. Pwede yun. Pag nakakita ka sa bench ng deaf and mute, ganun. Thank you. Yung yung sinehan dyan sa malapit na mall sa atin. Meron din? Mute. Matagal na yun, pre-pandemic doon na siya nag-work eh. Ako din na nabibigyan mo ng work yung mga ganong klase ng mga individuals. Pero, ayun nga, masamang tao ba ako? Pag sinasabi kong wala akong nakikita mali, bukod dun sa BMI, tsaka yung sa, ano isa? Yung pleasing personality. Pleasing personality. Kasi, nung unang basa ko din. Parang 18 to 30. Buti nga 30 eh. Kasi, alam mo yun, yung work na nakatayo, hindi para sa lahat yan eh. Ayun, pag mahina na yung tuhod mo, ako alam ko, sobrang hina ng tuhod ko, ng ankles ko, hindi na ako pwede sa ganun type of work. Wala pa nga akong 30, pare. Alam mo yun? Pero, yun yung opinion ko eh. Tsaka podcast ko to eh. Kaya natin to eh. Wala namang wala kayong magagawa. Hindi nyo ko mapipigilan. Pero yun lang sa akin na sana dumating na yung time na kung hindi naman talaga kailangan dun sa work, wag nang ilagay sa qualifications. Pero ang galing nang nagagawa ng social media eh. Nape-pressure mo yung mga kumpanya na i-rethink yung mga decision nila. Kasi dati walang ganyan. Saka isa pala may isa akong parang dapat requirements, dapat clear ka sa NBI clearance. Yun yung parang pinaka-okay sa akin. Dahil? Wala kang record, wala kang criminal records. So pag meron, wala kang na rin karapatan magka-work. Ganun ba yan? Hindi, nakakulong ka eh. Hindi, iniisip ko rin yan. Halimbawa, pwede naman kung nakulong ka, tapos nakalaya ka, you serve your time eh. Nag-ano ka na eh. Na dapat mapatawad ka na sa mga ginawa mo kasi, ang tawag doon? Na-rehabilitate ka na eh. So, pag may hit ka ba sa NBA, hindi ka na nila i-consider. Siguro kung ano yung type of yung crime mo. Halimbawa, nagnakaw ka. Yun. Tapos mag-a-apply ka sa jewelry shop. Oo nga, no? O kaya nakapatay ka. Tapos mag-a-apply ka sa sa nursery. Sa bus company. Driver. Nakabangga, nakadrunk, drunk driving. Drunk driving, tapos nakapatay ka, tapos nag-apply ka sa bus. Oo, diba? O kaya, may kaso ka sa drugs, tapos mag-apply kang pharmacist.
Magtitimpla ka sa Mercury. Nice. Yun pa. Ayun na. So, ayun, again, I'm sure hindi na-appreciate ng mga higher ups ng potato corner yung backlash ng mga ganun. So, maganda nga din na pinapressure yung mga tao or yung mga company sa mga ganong klaseng decisions. Kasi may mga tao din na kailangan nila ng work eh. Tapos hindi sila mapagbibigyan dahil lang hindi nakuha yung mga requirements nila. Yung nga dyan sa mall na yun, merong nagulat ako na yung isang stall dyan, yung nagbebenta, yung humaharap sa tao, puno ng tattoo sa mukha, pare. Saan? Diyan lang, sa mall dyan. Totoo? Yung nagbebenta ng kasoy, dati pala. Hindi ngayon na. Pero sabi ko, astig na ito. Pwede na. Kung dati, hindi papayagan. Kaya ayun. Nice. Nababago na. At least nababago na. Itong potato corner lang binalik lang nila Backlash. Gumagawa naman na ng steps sa mga tao. Kasi wala ring sense eh. Tapos sa totoo lang, yung mga yung tulad nga yung sinabi mo sa mga department store, kailangan mo talaga maging, dyan? Diploma holder. Tsaka, ayun, yung sinasabi natin bilang privilege again. Hindi lang magla-last word, sabi ko na lahat. Hindi lang ako fully on board dun sa outrage. Sobra naman, tama naman. Sobra naman yung outrage. Pero yung mga ganyang qualifications naman, matagal nang napag-uusapan yan. So, nakikita natin na medyo nag-i-improve na yung panahon ngayon na hindi na tulad dati. Ayun. So, again, okay na kami? Okay ka na ba sa mga sinabi mo? Again, ito ang Norem Podcast, pare. Ayan, kalat-kalat kami mag-usap kung saan kami napupunta. Pero we like it this way actually. Pag nag-uusap kami, ito yung gusto naming flow. Yung free flow, sanga-sanga. As malilimutan mo na yung point mo, babalik ka na naman. Yung makalimutan, may mga long silences, kakaisip ko ano ba yung huli mo sinabi. Pero nakakatulong to sa amin bilang, kasi hindi namin nasabi, kung bago kang listener dito, pareho kaming stand-up comics or at least pinapursue yung hobby or craft na stand-up comedy. Kaya nakakatulong to sa ako, pag titignan ko ko sa'yo. Pero nakakatulong sa akin to. And again, itong mga ganitong klaseng podcast, di namin alam kung paano tinatapos, pare. Pero kung alaws kayo, Norem kami.